Magandang araw mga bata, ako si Teacher Dana at ako ang makakasama ninyo sa araw na ito. Sa ating nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa tunog o sound. Saan nga ba nanggagaling ang mga ito? Ang mga tunog ay maaaring manggaling sa tao, kalikasan, hayop, sasakyan, at instrumento. Ngayon naman ay atin munang susubukin ang sumusunod na mga tanong upang malaman ang iyong kakayahan sa ating tatalakaying aralin. Piliin lamang ang letra ng iyong sagot. Unang tanong, alin sa sumusunod ang halimbawa ng natural na pinanggagalingan ng init? Letrang A, apoy. Letrang B, araw. Letrang C, kandila. Kung ang sagot mo ay letrang B, tama ang iyong sagot. Ikalawa, alin sa sumusunod ang hindi nagbibigay ng init? Letrang A, papel. Letrang B, kalan. Letrang C, plancha. Kung ang sagot mo ay letrang A, napakagaling! Tatlo, ang sumusunod na gawain ay ginamitan ng init maliban sa isa. Ano ito? Letrang A, pagpunas ng sahig. Letrang B, pagbilad ng damit upang matuyo. Letrang C, pagplansya ng damit. Kung ang sagot mo ay letrang A, mahusay! Ikaapat, alin sa sumusunod ang dapat mong buksan kung ikaw ay naiinitan sa kwarto? Letrang A, ilaw. Letrang B, lampshades. Letrang C, air conditioner. Kung ang sagot mo ay letrang C, tama ka ulit! Ikalima, alin sa sumusunod ang pinanggagalingan ng init gamit ang kemikal na bagay? Letrang A, araw. Letrang B, kalan. Letrang C, plancha. Letrang B ba ang iyong sagot? Napakahusay! Ang ating bagong aralin ay tungkol sa init o heat. Ang init ay gumaganap ng napakahalagang tungkulin sa pang-araw-araw nating pamumuhay dahil maraming bagay ang ating nagagawa sa tulong nito. May iba't ibang bagay ang pinanggagalingan o pinagbumulan ng init. Ito ay maaaring magmula sa sikat ng araw, elektrisidad, apoy, pagkiskis ng mga bagay, at iba pa. Ano nga ba ang natural o artipisyal na pinanggagalingan ng init? Ang natural ay likas na makukuha mula sa ating kapaligiran at ang artipisyal naman ay ang mga bagay na likha o imbensyon ng tao. Ang pinaka-natural na init ay nagmumula sa sikat ng araw. Mahalaga ang sikat ng araw dahil ito ang nagbibigay ng init sa buong mundo. Tumutulong ito sa tao, hayop, at maging sa halaman. Ngayon ay nais kong makinig ka ng mabuti upang lalo mong maintindihan ang ating aralin. May mga kagamitan tayo sa bahay na nagbibigay ng init tulad ng takuri na pakuluan ng tubig, electric toaster o oven
na pinaglulutuan ng tinapay. Uling na may baga na ginagamit sa pag-iihaw ng isda at iba pa. Kalan na pinaglulutuan ng iba't ibang pagkain. At plancha na ginagamit upang maalis ang lukot ng ating mga damit. Ngayon ay nais kong tukuyin mo ang pinagmumula ng init na ipinapakita sa bawat larawan. Tukuyin kung ito ay nagmumula sa araw, apoy, elektrisidad o kuryente, at pagkikiskisan o friction. Unang larawan. Ang sagot mo ba ay araw? Mahusay! Ang araw ang pinagmumula ng init na nakapagpapatuyo sa mga isinampay na damit. Ikalawang larawan. Kung ang sagot mo ay apoy, magaling! Nakapagluluto ang ating mga magulang ng pagkain gamit ang apoy na mula sa kalan, at ang kalan ay nangangailangan ng kemikal upang magkaroon ng apoy. Ikatlong larawan. Ano ang sagot mo? Pagkikiskisan ba? Tama! Ang posporo ay sumisindi at nakapagbibigay ng init gamit ang friction o pagkikiskisan ng dalawang bagay. Tandaan na hindi dapat pinaglalaruan ng posporo upang hindi magkaroon ng sunog. Ikaapat na larawan. Kung araw ang iyong sagot, tama ka ulit! Ang solar panel ay mga aparato na ginagamit upang magawang elektrisidad ang init na nakukuha mula sa sinag ng araw. Ikalimang larawan. Elektrisidad ba ang sagot mo? Napakahusay! Ang mga nasa larawan ay mga gamit sa bahay na ginagamitan ng elektrisidad o kuryente upang pagmulan ng init. Nakakuha ka ba ng tamang sagot? Mahusay! Kung hindi naman ay ayos lang yan. Pagbutihin mo na lamang sa susunod pang gawain. Ngayong alam nyo na ang iba't ibang gamit ng init, dapat alam nyo rin kung paano ang wasto at maingat na paggamit nito. Ano-ano ba ang dapat tandaan para sa maingat na paggamit ng init upang makaiwas sa kapahamakan o disgrasya? Narito ang mga halimbawa ng pag-iingat sa paggamit ng init. Una, paggamit ng pot holder sa paghawak ng mainit na bagay. Pangalawa, siguraduhing naisara ang kalan pagkatapos gamitin. Pangatlo, huwag manatili o magbibilad ng matagal sa matinding sikat ng araw. Ikaapat, alisin ang pagkakasaksak ng mga kasangkapang dekuryente kung hindi ginagamit tulad ng plancha at rice cooker. Ikaw, may alam ka ba na ibang paraan sa wastong paggamit ng init na maaari mong ibahagi sa iba? Mahusay! Halika at pagtulong-tulungan nating tukuyin ang mga gawain sa araw-araw na nangangailangan ng paggamit ng init. Kuhanin ang inyong lapis at papel at sumulat mula bilang 1 hanggang 10. Handa ka na bang magsagot? Tara, simulan na natin! Lagyan ng check ang mga gawaing nangangailangan ng init at X naman kung hindi. Una, pagpapatuyo ng mga nilabhang damit. Ikalawa, pag-iihaw ng ulam na isda.
Ikatlo, paglalampaso ng sahig. Ika-apat, pagsasaing gamit ang rice cooker. Ika-lima, pagdidilig ng halaman. Ika-anim, paggawa ng tinapay. Ika-pito, pagpaplansya ng uniforme. Ika-walo, pagtutupi ng damit. Ika-siyam, pag-aalaga at pagpapalaki ng halaman. At ika-sampu, paglilinis ng mga kasangkapan sa bahay. Tapos ka na ba sa pagsasagot? Halina at alamin natin ang tamang kasagutan. Unang bilang, check. Ikalawa, check. Ikatlo, X. Ika-apat, check. Ika-lima, X. Ika-anim, check. Ika-pito, check. Ika-walo, X. Ika-siyam, check. At ika-sampu, X. Nakakuha ka ba ng tamang sagot? Napakagaling! Kung hindi naman ay ayos lang yan. Maaari mo pa namang balikan ang ating aralin upang lalo mo pa itong maintindihan. Tandaan na maraming bagay ang ating magagawa sa tulong ng init at mahalaga na alam natin ang wastong paggamit nito. Ngayon tapos na ang ating aralin ay binabati kita dahil nadagdagan na naman ang kaalaman mo. Muli, ito si Teacher Dana. Maraming salamat!